Showbiz Fanatics, video ng pag-amin ni Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. Abay, kalat na sa social media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayong araw nga ay pag-usapan natin ito dahil ito po ay mainit na pinag-uusapan online. First, ay kinongratulate si Miss Catherine Bernardo dahil namataan yung kanyang muka, no, nakabalandra dito po sa isang textbook ng isang mga estudyante kung saan kinikilala ang mga magagaling na Pinoy dito sa Pilipinas. No, nakita po si Miss Catherine na siya po ay nakalimbag sa isang libro at kinilala siya bilang isa sa pinakamagaling na aktres or magaling sa pag-arte. At sa mga photos naman po na naglalabasan sa social media ay unti-unti na nga po na dinidisclose si Direk Cathy Garcia Sampana ang ilan sa pinakabago na mga cast ng Hello Love Again. Una na rito nakita natin na mataan natin si Miss Ruby Rodriguez, si Miss Jenica Garcia at ang ilan sa mga aktres pa mula naman sa ABS-CBN. So, inaasahan natin na kung paano po napakagandang lumabas, no? Paano maganda na inilabas yung kanilang movie na Hello Love Goodbye dahil sa nanamuong friendship, mas lalong pagtitibayin pa at mas lalong pasabog ang mga darating na eksena. So, inaasahan din natin na magkakaroon din to ng comedy dahil kasama nila itong si Mr. Jobert na napakagaling, no, na aktor at komedyante na si Mr. Jobert Austria. So talagang medyo parang yung ibang mga cast po ng Hello Love Goodbye ay mas pinatindi pa, no, yung mga ibang mga cast kasi syempre different na kasi siya different location, kaya naman inaasahan din natin na bago rin yung kanilang makakasama. And maaaring kasi si Jobert po talagang residing po yan at may sarili na rin siyang pamilya dyan sa Canada, kaya isa rin siya sa mga kinuha, no, para nga naman hindi na sila gagastos sa fare. And ganon din po si Miss Ruby Rodriguez, yung isang actress ay ganon din. Pero si Miss Jenica po kasi nandito yan sa Pilipinas kasi nandito yung mga anak niya. So andito po yung isang video kung saan ini-interview. This is the BTS or behind the scene videos. Natuwa ay mga netizen kasi ang ganda po ng ngiti ni Mr. Alden at ni Miss Catherine na bagay na namumula pa si Alden habang tinatanong siya ni Mr. MJ Felipe. Sa interview kasi dinalaw po sila ng kanila pong executive, no, at may-ari ang boss na si CLK kasama si MJ. At sa isang video naman, ito daw di umano yung video kung saan may mga Pilipino doon nagsisigawan sila at sinasabing kat pag lumingon ka, ibig sabihin kayo na ni Mr. Alden. Ganun po yung sinabi. At sa video na yon, bigla pong lumingon si Miss Catherine at kumaway pa. Yun, kaya po yung naging hudyat at parang pinag-usapan siya sa lahat ng social media platform, sa Reddit, sa X, sa lahat po ng social media. Pero ang point of view ko lang dyan is that hindi naman po, kumbaga parang sa dami ng mga tao doon, baka nagkataon lang na lumingon si Miss Catherine. Hindi ko po sa pinuputol ko yung kaligayahan ng mga kat din, kasi kahit ako, isa rin ako sa number 1 fan at masasabing magiging masaya kung sakasakali man ang maging endgame ni Miss Catherine ay si Alden, diba? Ganon din naman kay Alden Richards, likewise. Pero hindi po sa ganyang pagkakataon natin makukumpirma kasi mahirap naman po tayo mahopya, diba? Kaya nga lagi kong sinasabi, maging sila man sa totoong buhay or hindi, ang importante sumuporta tayo sa kanila So yun po yung isa sa mga natin dyan. Kaya as I've said sa mga latest vlog ko, do not invest too much emotion, para hindi tayo masaktan pare-pareho. Maging sila man o hindi, at least na ipakita natin kung gaano natin kamahal ang kat din. So sa ngayon, lagi ko po rin sinasabi sa inyo na there's always sa best time, no? May mga tamang pagkakataon na tamang panahon. At ang bali-balita, pag uwi ni Alden Richards ay magpapapresko na po siya kay Mr. Boy Abunda. Yun ang balita, pero wala pang confirmation yun. Di ba natatandaan nyo po yung last interview niya with Mr. Boy Abunda sa Pastok, na kapag daw natagpuan niya na yung talagang partner niya,
si Tito Boy ang napili niya na mag-host at mag-interview sa kanyang press con dahil i-announce niya yun sa national television. So, yun yung kaabang-abang. And for that, narito naman ang ilan sa mga comment and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa tayo at mag-react. Una, sabi ni Ma'am si Gloria Lomeda, wala pang HLA, may schedule na siya, kaya di niya pwedeng mag-back out. Si Alden na una ang pagko-concert niya, just understand his situation. Totoo naman kasi, may mga nagko-comment kasi dyan sa comment section na parang sinabi daw ni Alden na kung sakasakali na matutuloy yung movie, lahat daw ng mga schedule niya ay ika-cut off niya. Hindi niya daw po tatanggapin. Yun yung mga paparating. Pero yung mga na-schedule na at kumbaga is naka-schedule na last year pa, wala pang 2024, kailangan niyang puntahan yun kasi nakakontrata po yun. And sabi ni Ma'am si Elena Galgo, hindi si Nelson Canlas yan, si MJ Felipe at si Ruby, nagbisita lang siya kasi doon siya nagtatrabaho sa LA Philippine Embassy. According po sa news, abangan na lang natin, totoo po yan na nagkamali ako doon na si Mr. MJ Felipe po yun. So medyo na-excite lang tayo. But anyways, si Miss Ruby po is part ng HLA. Yun po ang bali-balita. And Miss Peli Rivera also said, a good gesture visit of the ABS-CBN executive and thankful for his moral support. In any case, I feel that others do not have to question why there was no GMA executive who visited Alden, perhaps with their busy schedule and nobody did not have time to visit. Just my opinion. Yes. Hindi naman natin sila pwedeng diktahan. Malay nyo po, hindi man sila pumupunta dyan sa shoot or dyan sa place, pero talaga namang yung suporta nila kay Alden Richards at sa mga talent silang nando doon ay solid. So, ano na lang natin, palipasin na lang natin yan. Sabi ni Ma'am Shelina Page, hello again Miss Dareds, sobra na sinusubaybayan ko ang mga content mo. Thank you sa paghahatid mo sa amin sa nangyayari sa aming mga viewers mo, ha. Ano yan, ding ako makamove on sa shifting ng HLA. Kahit ako po, Ma'am Shelina, gusto ko November na para mapanood ko na po yan. Kasi very excited, napanood ko na rin yung Hello Love Again, ay Hello Love Goodbye. So, titingnan natin kung paano po mag-switch. And sabi ni Mr. Renato Husayan, sa tanong kung gaano kaganda si Catherine sa malapitan, sobrang ganda. Hindi masyadong malitang muka, sakto lang pero noticeable feature sa mukha ni Kat. Ilong niya, napakatangos na hindi naman sobra-sobra. Fair skin siya at ito ang pinaka napansin ko. Maraming bashers, tumatawag kay Kat na sakang, sorry, duling yang mga mata. Dumaan si Kat sa kinatatayuan ko, naka-shorts lang siya. Sinabi ko sa inyo, hindi siya sakang. Ayan. So, yun kasi yung isa sa mga laging sinasabi kay Miss Catherine Bernardo. Ngayon, sino kayo ngayon? No? Kasi mahilig kasi silang mambash at ang ginagamit po nila yung isang bagay na nakikita nilang kahinaan ni Miss Catherine pero hindi nila alam, yun din ang kalakasan ni Catherine Bernardo. At hindi porkit po ganun yung tawag sa kanya o yung ganun po yung sinasabing legs niya, mababawasan na yung pagkatao niya. Laging yung puso ang nagmamatter sa tao. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.